Walang tigil ang ambon na bumabagsak simula pa noong hapon na nagdulot ng malamig at mamasa-masang hangin sa gilid ng lungsod ng Maynila. Ang mga kalsada sa paligid ng Cubao, na karaniwang puno ng ingay at sigla, ay tila nanahimik. Tanging ang madilaw na ilaw mula sa mga poste at ang paminsan-minsang paghagip ng liwanag mula sa mga sasakyang dumaraan ang nagbibigay buhay sa gabi. Sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal ng bus, 3 kabataang lalaki ang nakaupo. Hindi mapakali habang kinakatok ang kanilang mga kutsara sa gilid ng baso. Bawat tunog ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagkainip, naghihintay sa oras na kanilang tinatawag na oras ng anihan. Sila ay sina Rico, Jair, at Tolits. Sa loob ng nagdaang 3 buwan, ang kanilang mga pangalan ay naging bulong-bulungan sa mga residente dahil sa sunod-sunod na marahas na panghuhold up sa silangang bahagi ng Metro Manila. Ang kanilang mga biktima ay mula sa mga nag-iisang nagmumotorsiklo hanggang sa mga manggagawang pauwi sa kalaliman ng gabi. Madalas, ang kanilang mga gawa ay nag-iiwan ng malubhang pinsala sa mga biktima. Si Rico, ang kinikilalang leader ng grupo, ay hinaplos ang kanyang basang leather jacket. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng maliliit na peklat na tanda ng buhay kalye na kanyang tinaha. Ang kanyang mga mata ay namumula, marahil dahil sa yosi o sa galit sa mundo. Ganitong oras, maraming umuuwi galing trabaho. Hanap tayo ng nag-iisa, sabi niya, habang sinisindihan muli ang sigarilyong halos kaubos lang niya 2 minuto ang nakalipas. Si Jair ay tumawa ng mahina, isang tunog na maihalong pananabik. Basta babae, di ba, boss? Kapag babae, madali lang kunin lahat ng gamit. Si Tolits naman ay lumagok ng kanyang kaping barako. Sa kanilang 3, siya ang mukhang hindi kasing tigas ng kanyang mga kasama, ngunit ang kanyang tapang ay laging nawawala sa tuwing si Rico na ang nagsasalita. Nang tumayo si Rico, otomatikong tumayo si Tolits nang walang anumang pagtutol. Ang orasan ay nagpapakita ng 10 oras 45 minuto ng gabi. Ang oras na kanilang hinihintay. Sa kabilang dako ng lungsod, isang dalaga na may edad na 25 ang mabilis na nagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na jacket at full-face helmet. Ang pangalan niya ay Alfie Reyes. Ang kanyang mukha ay may malumanay na anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pag-iingat na hindi pangkaraniwan. Kakaunti lamang ang nakakaalam na sa likod ng kanyang simpleng panlabas, siya ay isang field intelligence agent mula sa isang espesyal na unit sa ilalim ng ISAF. Katatapos lamang ni Alfea sa isang misyon ng pagmamanman na may kinalaman sa malawakang pagpapakalat ng iligal na droga. Bagamat tapos na ang kanyang tungkulin 1 oras na ang nakalipas, sinadya niyang ikutin ang ruta pauwi. Ang ugaling ito ay tila nakasanayan na niya. Para sa kanya, ang pagiging alerto ay susi sa kaligtasan, lalo na bilang isang ahente na ilang beses nang nakatanggap ng mga banta. Ibinaba niya ang bilis ng kanyang motor nang dumaan siya sa isang lugar na kakaunti ang ilaw. Ang basang kalsada ay nangangailangan ng mas dobleng pag-iingat. Hindi makita ang buwan, iilan lang din ang ilaw sa poste, bulong ni Alfea habang paminsan-minsang binubuksan ang high beam ng kanyang motor. Sa loob ng kanyang sling bag ay nakatago ang isang maliit na radyo, mga tala mula sa misyon, at isang maliit na lisensyadong pistola para sa opisyal na gamit. Hindi niya kailanman ipinagyayabang ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit palagi siyang handa na harapin ang anumang panganib. Sa isang kanto malapit sa isang bakanting lot, nakita ni Rico ang kislap ng ilaw ng motorsiklo mula sa malayo. Ayan na, nag-iisa, sabi niya habang umingisi. Mukhang grasya natin to. Sumilip si Jair. Full-face helmet, maliit ang katawan. Babae yan. Ayos. Napalunok si Tolits. Boss, pero di ba madalas may nagpapatrolyang pulis dito? Tinapik ni Rico ang ulo ni Tolits. Kaya nga bilisan natin ang trabaho. Tara na. Nang walang pag-aalinlangan, pinaandar ng 3 ang kanilang mga motor, binuntutan si Alfea mula sa malayo. Ang ugong ng kanilang mga makina ay tila sumisira sa katahimikan ng gabi. Narinig ni Alfea ang papalapit na tunog ng mga motorsiklo at nagsimulang maging mas alerto. Itinuro sa kanya ng kanyang karanasan na ang tunog ng motor na sinasadyang pabilisin sa isang tahimik na lugar ay hindi magandang senyales. Bakit parang humahabol ang tunog ng mga motor na to, bulong niya.
Sumilip siya sa kanyang side mirror. 3 motorsiklo ang papalapit na may kahina-hinalang pormasyon. Dahan-dahan niyang binagalan ang takbo, nagkukunwaring isang ordinaryong motorista na kinakabahan. Ngunit sa totoo lang, sinusuri niya ang sitwasyon, ang distansya, at ang mga posibleng mangyari. Pinabilis ni Rico ang kanyang motor at hinarang ang daan ni Althea. Ang dalawa niyang kasama ay isinara ang kaliwa at kanang bahagi. Biglang nagpreno si Althea. Ang likod ng kanyang gulong ay bahagyang dumula sa basang kalsada. "Huminto ka! Bumaba ka sa motor mo," sigaw ni Rico habang iwinawasiwas ang isang maliit na itak. Nanatiling tahimik si Althea, tinitingnan sila mula sa likod ng kanyang helmet. "Bilisan mo," sigaw ni Jair, habang hinahampas ng hawakan ng tubo ang side mirror ni Althea hanggang sa mabasag ito. Huminga ng malalim si Althea. Sa kanyang isipan, sinabi niya, hindi nila alam na nagkamali sila ng biktima. "Bibilang ako hanggang 3. Bumaba ka." Kung hindi pa natapos ni Rico ang kanyang sasabihin nang patayin ni Althea ang makina ng motor at dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, na para bang wala siyang anumang takot. Bumulong si Tolitz kay Jair, "Tol, bakit parang ang kalmado naman ng babaeng to?" Iwinasiwas ni Jair ang kanyang kamay. "Naku, duwag yan. Tara na, trabahuhin na." Dahan-dahang inalis ni Althea ang kanyang helmet, ipinakita ang kanyang mukha na mukhang bata at hindi mapanganib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na nagpaatras kay Tolitz. Isang malamig na katahimikan ng isang taong sanay humarap sa panganib. "Anong kailangan nyo?" tanong ni Althea nang walang emosyon. Lumapit si Rico, itinutok ang itak. "Wallet, cellphone, motor. Lahat. Huwag ka nang mag-inarte." Bahagyang yumuko si Althea, na para bang ibibigay ang kanyang bag. Ngunit, sa sandaling lumapit si Jair, ang kamay ni Althea ay kumilos ng mabilis at tumpak. Tinapakan niya ng buong lakas ang sakong ni Jair, kaya't napadaing ito sa sakit. Sa sumunod na segundo, umikot si Althea at hinila ang pulso ni Rico, sinira ang balance ng binata hanggang sa bumagsak ang dalawang tuhod nito sa aspalto. Ang kanyang galaw ay hindi basta-basta. Ito ay isang control technique na itinuturo sa pagsasanay ng military intelligence. Nagulat si Jair. "Boss, anong klaseng babae ito?" Si Tolitz, na nataranta, ay hinugot ang kanyang tubo. Ngunit bago pa man niya ito maihampas, tumalo na si Althea sa gilid at sinipa ang kanyang tuhod, dahilan upang bumagsak si Tolitz sa isang maliit na sanaw. Bumangon si Rico na galit, sumugod kay Althea na may nakataas na itak. Sinalag ni Althea ang kamay ni Rico gamit ang isang arm deflection technique na nagpatalsik sa itak sa damuhan. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ni Rico at ibinalibag ito sa ibabaw ng motor. "Aray!" sigaw ni Rico. Nang makita ni Jair na nagkakagulo na, sinubukan niyang kunin ang kanyang motor para tumakas. Ngunit kinuha ni Althea ang maliit na pistola mula sa kanyang bag. Hindi niya ito itinutok sa kanila, kundi sa itaas. Bang! Ang warning shot na iyon ay nagpatigil sa kanilang tatlo. Huminto ang ulan. Ang hangin ng gabi ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tahimik na kalsada ay napuno ngayon ng tensyon na ramdam na ramdam. Itinago muli ni Althea ang kanyang pistola at tiningnan sila isa-isa. "Makinig kayo," sabi niya sa mababang boses ngunit matalas. "Ang lakas ng loob niyong mang-hold up. Akala niyo ba hindi lalaban ang mga biktima niyo?" Nanginginig si Rico, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Sino ka?" tanong niya ng pautal-utal. May kinuha si Althea mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang AC card ng kanyang tungkulin na bahagya lamang niyang ipinakita, sapat na upang maintindihan nilang nagkamali sila ng binangga. "Isa lang akong ordinaryong tao na medyo may training," maikling sagot ni Althea. Ayaw ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Agad na namutla ang tatlo. Si Tolitz ay umatras habang nakataas ang mga kamay. "Miss, pasensya na po. Hindi po namin alam." Tiningnan sila ni Althea ng malamig na mga mata na halos magpaiyak kay Jair. "Akala niyo ba ligtas mang-hold up sa lugar na to? Matagal na kayong walang pumapansin sa inyo, di ba?" sabi niya.
Pero nakalimutan nyo, ngayong gabi, nagkamali kayo ng target. Yumuko ang tatlo, ang kanilang mga luha ay humalo sa ulan sa kanilang mga mukha. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at kinunan ang kanilang mga mukha. Mula ngayon, nasa ilalim na kayo ng surveillance, sabi niya. Kapag narinig kong nang hold up ulit kayo, hindi na kayo makakatakbo. Gusto sanang sumagot ni Rico, ngunit walang boses na lumabas sa kanya. Sinipa ni Althea ang itak papunta sa kanal at kinuha ang kanyang motor at bag. Bago umalis, tiningnan niya sila muli. Umalis na kayo dito. At huwag nyo nang ulitin to. Nang hindi na naghintay, pinaandar ni Althea ang motor at umalis, iniwan ang tatlong holdupper na ngayon ay mas takot pa sa isang dalaga kaysa sa sinumang pulis. Ngunit, ang hindi alam ni Althea ay ang pangyayari noong gabing iyon ay palihim na kinukunan ng isang residente mula sa malayo na inakalang isang ordinaryong holdapan ang kanyang nasasaksihan. Ang video na iyon ay kakalat, magdudulot ng malaking tanong. Sino nga ba ang misteryosong dalaga na kayang magpatumba ng tatlong brutal na holdupper ng mag-isa? At sa likod ng mga anino, may isang taong nagmamasid sa video na iyon na may madilim na tingin. Ito ay simula pa lamang. Tuluyan ng tumila ang ulan nang dumaan si Althea sa C5 flyover. Huminga siya ng malalim, sinusubukang alisin ang tensyon sa kanyang katawan. Kahit na dumaan na siya sa maraming misyon at sanay ng humarap sa panganib, ang sagupaan kanina ay nag-iwan pa rin ng adrenaline na hindi pa bumababa. Dapat mas maaga kong naramdaman na sinusundan nila ako, bulong niya, medyo naiinis sa sarili. Bilang isang ahente, tinuruan siyang hindi lamang mabuhay, kundi palaging itala ang mga detalye at basahin ang sitwasyon mula sa malayo. Ngunit puno talaga ang kanyang isip noong gabing iyon. Ang resulta ng misyon tungkol sa droga na kanyang isinagawa ay sinusuri pa rin niya sa kanyang ulo. Nagpasya siyang dumaan sa isang 24-hour convenience store para bumili ng mainit na inumin. Matapos iparada ang motor, naramdaman niyang sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kumunot ang noo ni Althea. May mga missed call mula kay Kuya David, ang kanyang commander. Nako, siguradong may balita na, bulong niya. Tumawag siya pabalik. Report, Althea here. Isang malalim ngunit kalmadong boses ang sumagot. Ligtas ka ba? Ligtas po, sir. Masyadong mabilis ang tono ng pananalita mo. Anong nangyari? Natigilan si Althea. Alam niyang kayang basahin ni David ang sitwasyon mula lamang sa boses. May kaunting insidente. 3 holdupper na handle na. Natahimik sa kabilang linya. Ginamit mo ba ang BE mo? Tanong ni David. Hindi po. Warning shot lang. Nataranta sila at tumakbo. Huminga ng malalim si David. Hindi galit kundi nag-aalala. Althea, isa kang intel. Ang kalaban mo karaniwan ay mga drug lord, mafia, o mapanganib na sindikato. Hindi mga kriminal sa kalye. Pero mas mahirap hulaan ang mga kriminal sa kalye, sagot ni Althea. Okay lang po ako, sir. Galos lang. Walang problema. Kahit na sa totoo lang ay may kaunting kirot siyang nararamdaman sa braso dahil sa pagsalag sa itak kanina. Hintayin mo ako dyan. Susunduin kita, mariing sabi ni David. Bago pa man makatanggi si Althea, pinutol na ang tawag. Napabuntong hininga siya. Hay nako, kahit sabihin kong ayos lang ako, susunduin pa rin ako, bulong niya habang napapangiti. Samantala, sa lugar kung saan nangyari ang insidente, hindi pa tuluyang umalis ang 3 holdupper. Nakaupo sila sa beranda ng isang abandonadong bahay, nanginginig pa rin at hinihingal. Hawak ni Rico ang kanyang braso na may pasa. Paulit-ulit na tumitingin si Jair sa kalsada, na para bang takot na biglang sumulpot muli ang dalaga. Si Tolitz ay tahimik na umiiyak. Boss, bakit ba tayo umabot sa ganito? Tanong ni Tolitz. Suminghal si Rico. Tumahimik ka. Minalas lang tayo. Siguradong atleta yon o kung ano. Hinampas ni Jair ang isang kahoy sa sobrang inis. Anong atleta? Bumaril siya, boss. Bumaril pataas. Totoong-totoo yung tunog ng putok. At paanong magiging ganon ang isang babae?
Imposibleng pulis yon, sabi ni Rico, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagmukhang kinukumbinsi ang sarili niya kaysa sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, may tunog ng motor na huminto sa di kalayuan. Nagulat silang tatlo, tumayo at handang tumakbo. Ngunit, hindi ang dalaga ang dumating, kundi isang lalaking nakaitim na suit, nakamaskara at helmet. Bumaba ito na may kalmadong lakad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Kayo pala yung tatlong gumawa ng gulo ngayong gabi, malamig niyang tanong. Napalunok si Rico. Sino ka? Teritoryo namin to. Hindi pa siya natatapos magsalita, nilapitan na siya ng lalaki at sinampal ng malakas hanggang sa matumba si Rico. Natigilan sina Jair at Tolitz. Nasa listahan ko ang mga pangalan nyo, sabi ng lalaki habang inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang video kung saan tinalo sila ni Althea. Viral na ang video na to. Nagkatinginan ang tatlo sa takot. Sir, hindi po namin alam. Nagkamali lang po kami ng target, nanginginig na sabi ni Jair. Lumapit ang lalaki, tinitingnan sila isa-isa. Hindi niya man lang namalayan, no? Yung babaeng inatake nyo. Tiningnan niya sila ng malamig. Ay ang taong matagal na naming hinahanap. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Ngunit pumiti lang ang lalaki. Isang ngiting hindi maganda. Nagbigay kayo sa amin ng isang mahalagang impormasyon. Nang walang sinasabi pa, umalis siya sakay ng kanyang malaking motor na ang ugong ay umalingaw sa kalayuan. Naiwan ang tatlo na tulala at lalong natatakot. Hindi nila alam, pero noong gabing iyon, hindi sinasadyang nagsimula sila ng isang malaking pangyayari. Ilang minuto ang lumipas, dumating si David sa convenience store kung saan naghihintay si Althea. Bumaba siya mula sa kanyang itim na service vehicle, nakasuot ng ordinaryong jacket para hindi makatawag ng pansin. Nang makita niya si Althea, halata ang halo-halong inis at ginhawa sa kanyang mukha. Althea, bakit ka nag-iisa sa ganitong lugar? Alam mong delikado dito. Bumili lang ako ng salabat, kuya. Kailangan ko ba ng 3 escort para doon? Sagot ni Althea, habang iwinawagayway ang 2 bote ng inumin. Umailing si David. Sumakay ka na sa kotse. Kailangan nating mag-usap. Sumunod si Althea. Alam niyang kapag ganito si David, may mas mahalaga pa kaysa sa isang simpleng sermon. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni David ang isang tablet. Tingnan mo to. Binuksan ni Althea ang video at nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ang video ng kanyang pakikipaglaban sa mga holdaper. Kinunan mula sa malayo, pero malinaw pa rin ang kanyang mga galaw. Ang video ay kumalat na sa social media, napanood na ng daan-daang libong tao sa maikling panahon. Ang pamagat, misteryosong babae, tinumba ang 3 holdaper sa loob ng 1 minuto. Paano to naging viral ng ganito kabilis, bulong ni Althea. Dahil mainit ang issue ng krimen sa gabi. May kasiyahan silang nararamdaman kapag nakikitang lumalaban ang biktima. Pero delikado rin to para sa'yo, paliwanag ni David. Ipinakita niya ang mga komento ng mga netizen. Ang iba ay pumupuri, ang iba ay nagtatanong, at ang iba ay sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ni Althea. At may isang kahina-hinalang komento, sa wakas, natagpuan din kita. Ang account ay gumagamit ng peking pangalan at walang profile picture. Kinilabutan si Althea. Kuya, sila ba yung hinahabol natin? Maaari. Ang grupo na iniimbestigahan mo sa loob ng 2 buwan ay hindi maliit. At alam mong galit na galit sila sa mga ahente. Hindi sumagot si Althea. Alam niyang hindi ito basta-bastang pag-aalala. Mula ngayong gabi, lilipat ka muna sa safe house, mariing sabi ni David. Kuya, sobra naman yan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa pagprotekta sa sarili. Ito ay tungkol sa kalaban na nag-aabang sa iyo ngayon. Hindi ka na isang anino. Nakita ka na nila. Natigilan si Althea. Naalala niya ang malamig na tingin ng misteryosong lalaki na nakasagupan niya sa nakaraang misyon. Isang tingin na parang nanghahabol. Sige, kuya, sasama ako, sabi niya sa wakas.
Ngunit bago pa sila makaalis, tumunog ang cellphone ni David. Sinagot niya ito. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ano? May kahina-hinalang tao na pumunta sa bahay ni Althea. Agad na umayos ng upo si Althea. Nakinig si David ng ilang segundo pa at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Althea, may hindi kilalang lalaki na sumubok pumasok sa apartment mo. Namutla si Althea. Sino? Hindi pa alam. Pero base sa description, masama to. Mabilis na tumakbo ang sasakyan, sinusuong ang katahimikan ng gabi. Sa loob, mahigpit na hinawakan ni Althea ang bote ng salabat. Alam niyang ang nangyari ngayong gabi ay hindi nagkataon lamang at may isang napakadelikadong tao na naghahanap sa kanya. Ang itim na sasakyan na minamaneho ni David ay humarurot sa mga makikitid na kalsada ng Silangang Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unti nang namamatay, nag-iiwan ng madilim na daan na tila nagdaragdag sa panganib. Si Althea ay nakaupo ng tuwid, ang kaliwang kamay ay nakahawak sa seatbelt, habang ang kanang kamay ay hawak ang cellphone na patuloy na nag-vibrate dahil sa mga hindi importanteng notifikasyon. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, sino ang taong pumunta sa bahay ko? Sumulyap si David kay Althea. Handa ka ba kung sakaling kailangan nating makipagsagupaan? Huminga ng malalim si Althea. Kung ordinaryong tao lang sila, kaya ko. Pero kung parte sila ng sindikato na hinahabol natin. Tumango si David. Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Ang apartment ni Althea ay nasa isang maliit na eskinita malapit sa lugar ng Antipolo. Ang simpleng apartment na iyon ay pinili dahil madaling magtago at hindi kapansin-pansin. Karaniwan, nagbibigay ito ng seguridad. Ngunit ngayong gabi, ang eskinita ay tila mas makipot at puno ng banta. Huminto ang sasakyan mga 20 metro mula sa bahay. Sinadyang patayin ang mga ilaw. Tiningnan ni David si Althea. Dito ka lang. Ako muna. Umiling si Althea. Kuya, bahay ko yan. Kung mayroon mang patibong, ako lang ang nakakaalam ng bawat sulok. Gusto sanang tumutol ni David, ngunit ang tingin ni Althea ay hindi nagbigay ng puwang para doon. Sige, pero manatili ka sa likod ko. Dahan-dahan silang naglakad sa pagitan ng mga pader ng mga bahay. Ang lamig ng gabi ay tumatago sa balat, ngunit ang amoy ng basang lupa mula sa ulan ay hindi natatakpan ang madilim na hanging nakapalibot. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Althea, ang gate ay bahagyang nakabukas. Agad na naging alerto si Althea. Naalala kong isinara ko yan, bulong niya. Nagbigay ng senya si David gamit ang dalawang daliri. Posisyong depensa. Dahan-dahan silang lumapit. Patay ang ilaw sa labas. Tanging ang malabong liwanag mula sa poste sa kanto ang nagbibigay ng mga anino sa bakuran. Inilagay ni David ang kanyang kamay sa doorknob. Hindi ito nakalock. Kinagat ni Althea ang kanyang labi. Hindi ito magnanakaw, kuya. Ito ay taong alam kung ano ang hinahanap. Binuksan ni David ang pinto ng bahagya. Dahan-dahan silang pumasok sa dilim. Kabisado ni Althea ang ayos ng maliit na bahay. Ang kwarto sa kaliwa, maliit na kusina sa likod at sala sa gitna. Ngunit ang nagpakilabot sa kanya ay ang amoy sa loob, amoy ng isang kakaibang pabango ng lalaki. Matalas, hindi pag-aari ng sinumang kilala niya. Kinapa ni Althea ang switch ng ilaw, ngunit pinigilan siya ni David. Huwag. Kung may tao sa loob, mawawala ang element of surprise natin. Tumango si Althea. Pinigil niya ang kanyang hininga. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa sala. Walang ingay, walang galaw. Tanging isang kakaibang katahimikan. Masyadong tahimik para sa isang bahay na dapat ay ligtas. Bigla, blag. Isang tunog ng bagay na nahulog mula sa kusina. Agad na itinutok ni David ang kanyang maliit na pistola. Yumuko si Althea sa likod ng isang upuan. May isang aninong mabilis na gumalaw mula sa kusina papunta sa bintana sa likod. Dito ka lang, Althea, mariing sabi ni David. Ngunit hindi kayang manatili ni Althea. Bahay niya iyon. At alam niya ang bawat lagusan. Umikot siya sa kanan at tumakbo, sinundan ang anino.
Althea, sigaw ni David. Ngunit huli na. Tumalon na si Althea palabas ng pinto sa likod. Sa likod ng bahay ay isang makipot na eskinita. Mabilis na bumaba si Althea sa mga hagdan. Nakita niya ang isang itim na anino na tumatawid sa eskinita. Huminto ka, sigaw ni Althea. Hindi huminto ang anino. Mas lalo pa itong bumilis. Ang kanyang mga paa ay maliksi, tulad ng isang taong sinanay, hindi isang ordinaryong mamamayan o baguhang kriminal. Hinabol siya ni Althea ng buong bilis. Nilundag niya ang mga timba, dinaanan ang mga sampayan, at lumiko ng matalas sa mga eskinita. Ang misteryosong lalaki ay tumalon sa isang pader, na hanggang baywang ang taas ng may perpektong galaw. Sumunod si Althea. Kumuha siya ng buwelo at nilundag ang pader ng mailiksi. Nang bumalik ang kanyang mga paa sa semento, ilang metro na ang layo ng lalaki. Ngunit hindi nawala ang focus ni Althea. Sino ka? Sigaw niya. Hindi sumagot ang lalaki, lumingon lamang ng bahagya. Nakita ni Althea ang bahagyang pag-aninag ng ilaw sa kanyang mga mata. Malamig at puno ng kalkulasyon. Ang galaw na iyon ay nagpaalala kay Althea sa isang tao. Huwag mong sabihing. Parte siya ng Eastern Shadow Syndicate, ang sindikatong iniimbestigahan niya sa loob ng 2 buwan. Biglang huminto ang lalaki sa dulo ng eskinita. Napapreno si Althea. Nakatalikod ang lalaki, ngunit hindi tumatakas. Naghihintay siya. Nang 3 metro na lang ang layo ni Althea, nagsalita siya ng mahina. Maganda ang galaw mo. Katulad ng nasa report nila. Kinilabutan si Althea. Report kanino? Tanong niya. Lumingon ang lalaki, ipinakita ang kalahati ng kanyang mukha na natatakpan ng maskara. Sa mga taong gustong makita kang patay. Muntik na hugutin ni Althea ang maliit na pistola na nakatago sa kanyang baywang. Ngunit may itinaas ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Hindi kutsilyo, hindi baril, kundi isang maliit na flashbang. Magandang gabi, binibining intel. Plak! Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog ng walang malakas na tunog, ngunit ang epekto nito ay sumira sa paningin ni Althea. Umikot ang kanyang mundo, umugong ang kanyang tainga, at halos matumba ang kanyang katawan. Kinapa niya ang hangin, naghahanap ng mahahawakan. Arf, lintik. Nang magsimulang bumalik ang kanyang paningin, wala na ang lalaki. Napaluhod si Althea, mahinang nagmura. Mula sa malayo, narinig niya ang nagmamadaling mga yapak ni David. Althea, ayos ka lang? Itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Ayos lang ako. Naghagis siya ng flashbang. Sanay siya. Huminga ng malalim si David. Lalong lumalala to. Dahan-dahang tumango si Althea. Sabi niya, may report tungkol sa akin. Ibig sabihin, alam na nila ang pagkatao ko. Tiningnan ni David si Althea ng malalim. Mula ngayon, nasa tunay na panganib ka na. Pagbalik sa loob ng bahay, matapos masigurong ligtas na, sinuri ni David ang bawat kwarto. Walang senyales ng paglalaban, walang nawawalang gamit, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang file cabinet ni Althea ay nakabukas. Lahat ng mga dokumento ng misyon ay hindi ninakaw, binasa lamang, hinawakan, ngunit hindi kinuha. Para bang may isang taong gustong pag-aralan ang mga hakbang ni Althea. Kinilabutan si Althea. Kuya, hindi ito pagnanakaw. Ito ay intelligence analysis. Tumango si David. Gusto nilang malaman kung paano ka magtrabaho. Naramdaman ni Althea na kumuyom ang kanyang sikmura. May isang pakiramdam siyang hindi niya gusto. Ang pakiramdam na minamanmanan. Isinara ni David ang folder at tiningnan siya ng may diin. Kailangan na nating umalis. Sa safe house. Walang diskusyon. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Althea. Bago umalis, tiningnan niya ang maliit na bahay na tinirhan niya sa loob ng 2 taon. Ito ay palaging ligtas na lugar pagkatapos ng misyon. Ngunit ngayong gabi, hindi ito bahay. Ito ay pinagmumulan ng panganib. Kumuha siya ng isang maliit na backpack, naglagay ng ilang damit, isang kwaderno, at isang reserbang baril. Nang lumabas sila papunta sa sasakyan, lumingon si Althea muli. Kuya, mahina niyang sabi.
May kutob ako. Ang taong pumasok dito ay hindi basta-basta. At hindi siya bago lang sa akin. Pumasok si David sa sasakyan at sumagot ng may mabigat na boses. Dahil hindi lang siya kalaban. Isa siyang mangangaso. Napalunok si Althea. Tumingin sa kanya ang commander. At hindi lang yon. Isa siyang mangangaso ng mga babaeng ahente. Namutla si Althea. Umandar ang sasakyan, iniwan ang apartment sa dilim. Ngunit sa di kalayuan, sa bubong ng isang bahay, nakatayo ang lalaki kanina, pinagmamasdan ang pag-alis ni Althea. Ang kanyang mga mata ay malamig. Itinaas niya ang isang maliit na radyo. Target is moving. Phase 2 begins. At noong gabing iyon, napagtanto ni Althea ang isang bagay. Ang kalaban niya ngayon ay hindi mga holdapper, hindi ordinaryong mafia, kundi isang taong nilikha para wasakin ang mga tulad niya. Ang sasakyan patungo sa safe house ay nasa highway na nang bumalik ang ulan, nagdaragdag sa tensyon sa loob. Nakatingin si Althea sa labas ng bintana, ang kanyang isip ay puno ng alinlangan. Kaya niyang harapin ang mga holdupper, mga kriminal sa kalye, kahit na mga sindikato ng droga. Ngunit ang habulin ng isang profesional na mga ngaso ng mga babaeng ahente, iyon ay ibang usapan. Si David, na karaniwang kalmado, ay seryosong-seryoso sa pagmamaneho. Paminsan-minsan siyang sumusulyap sa salamin, tinitiyak na walang sumusunod. Althea, makinig ka, sabi niya sa wakas, mas mahina ang boses kaysa dati. Ang taong humahabol sa'yo kanina, hindi siya basta-basta. Tumango si Althea. Nakita ko na sa mga galaw niya. Dati siyang miyembro ng Special Forces sa ibang bansa na tumiwalag at nagtatrabaho bilang hunter para sa malalaking sindikato. Kinukuha nila siya parang hitman. Ang kaibahan lang, partikular ang kanyang mga target. May naramdamang tumusok sa dibdib si Althea. Mga babaeng tulad ko. Tiningnan siya ni David. Minsan na siyang nabigong mahuli ang isang babaeng ahente mula sa Pilipinas ilang taon na ang nakalipas. Simula noon, tinatarget niya ang sinumang may katulad na paraan ng pagtatrabaho. Natahimik si Althea. At dahil nag-viral ang video mo, sigurado siyang ikaw na iyon. Ang safe house sa Antipolo ay nasa tuktok ng isang maliit na burol, napapalibutan ng mga puno ng pino. Mula sa labas, mukha itong isang ordinaryong villa na hindi gaanong inaalagaan. Ngunit sa loob ay may mga silid na may military-grade security at mga nakatagong daanan para sa pagtakas. Pagpasok ni na David at Althea, dalawang miyembro na ang naghihintay, si Rina, eksperto sa komunikasyon, at si Ben, espesyalista sa taktika. Agad na niyakap ni Rina si Althea. Diyos ko, pinakaba mo kami. Lumabas ka sa TikTok, lahat na. Ngumiti si Althea. Hindi ko naman ginustong mag-viral. Binuksan ni Ben ang isang malaking monitor. Tingnan niyo to. Sa screen, lumabas ang mga kuha ng TV mula sa mga eskinita sa paligid ng bahay ni Althea. May ilang frame na nagpapakita sa misteryosong lalaki. Mataas, mabilis maglakad, laging nakamaskara, ngunit kitang-kita ang kanyang mga mata. Lagi siyang lumalabas sa mga blind spot ng TV, sabi ni Ben. Ibig sabihin, alam niya ang security pattern natin. Idinagdag ni David, pinag-aralan ka na niya, ang mga galaw mo, ang ruta mo pauwi, ang paraan mo ng pakikipaglaban. Naramdaman ni Althea ang lamig sa kanyang gulugod. Pinagmamasdan siya, pinag-aaralan, hinahabol. Biglang may ipinakita ang screen. Isang mensahe na ipinadala sa social media account na nagpakalat ng video ni Althea. Iisang pangungusap lang ang mensahe, "The girl in black, I'm coming." Napalunok si Rina. Sinadya niyang takutin ka. Nagkuyom ng kamao si Althea. Ang mga taong tulad niya ay hindi lang nagbabanta. Tumatrabaho sila. Tumango si David. Kaya nga kailangan nating tapusin ang banta na to ngayong gabi. Tiningnan ni Althea si David ng malalim. Kuya, sigurado ka ba? Hindi ito maliit na sindikato. May koneksyon siya. Kaya nga, sabi ni David. Kung hahayaan natin, hindi ka na makakapamuhay ng normal. Pati ang mga misyon mo, laging magagambala. Huminga ng malalim si Althea. CJ, lalabanan natin siya ngayong gabi.
Isang plano ang binuo. Naglagay si Ben ng mga motion sensor. Inayos ni Rina ang komunikasyon at isang maliit na drone. Naghanda si David ng mga non-lethal na armas para manatili sa protocol. Si Althea ay nagsuot ng madilim na field attire. Nakatali ang buhok, walang makeup, purong operation mode. 11 oras ng gabi. Tumunog ang motion sensor. May galaw mula sa hilagang silangan, ulat ni Ben. Andito na siya. Tumayo si Althea. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahan ngunit malakas. Tiningnan siya ni David. Tandaan mo, wag mo siyang harapin mag-isa. Tumango si Althea. Ikaw din, kuya. Ang gubat ng pino ay madilim at mahamog. Ang maliliit na ilaw ng sensor ay kumikislap. Ang hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon, lumilikha ng mga tunog na nagpapatindi sa tensyon. Bigla, gile. Bumagsak ang drone ni Rina. May bumaril mula sa malayo. Malapit na siya, sigaw ni Rina. Kinuha ni Ben ang kanyang armas. Posisyon, 40 metro sa kanan natin. Isang mataas na anino ang pumasok sa lugar, tahimik na parang multo. Ang kanyang mga galaw ay matatag. Nakita siya ni Althea at nagtama ang kanilang mga mata. Ang tingin na iyon, ang tingin ng isang mga ngaso. Walang babala, sumugod ang lalaki. Swish! Isang throwing knife ang lumipad patungo kay Ben. Nasalag ito ni Ben, ngunit nasugatan siya sa balikat. Bang! Nagpaputok si David sa lupa malapit sa paa ng lalaki. Isang non-lethal warning shot. Hindi natakot ang lalaki. Sa halip, umiti siya. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Althea. Itinaas ni Althea ang kanyang mga kamay, pumuwesto sa isang defensive stance na ilang taon niyang pinagsanayan. Sumugod ang lalaki ng may pambihirang bilis. Kanang suntok, mababang sipa, siko patungo sa dibdib. Sinalag ni Althea, umikot, umiwas. Mabilis ang atake, pero mas mabilis si Althea. Nakakabilib ang mga galaw mo, sabi ng lalaki sa Tagalog na may mabigat na accent. Ngumisi si Althea. Hindi ako madaling biktima. Tumawa ng maikli ang lalaki at sumugod muli. Naglaban sila sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw na parang dalawang multong nagbabanggaan sa dilim. Sinubukang magpaputok ni David para bigyan ng espasyo si Althea, ngunit masyadong maliksi ang lalaki. Naramdaman ni Althea ang isang suntok sa kanyang braso. Masakit, pero nagtiis siya. Gumanti siya ng atake, isang siko sa liig, isang sipa sa tuhod, hanggang sa isang malakas na suntok sa panga ng lalaki. Natumba ang lalaki, ngunit bumiti pa rin ito. You are worthy. Naggitngit ang mga ngipin ni Althea. Sa kasamaang palad, hindi ako hayop na hinuhuli. Nakita niya ang isang pagkakataon. Nang bahagyang magkamali ng hakbang ang lalaki, sinamantala ni Althea ang momentum at ikinulong ang kanyang braso. Ibinalibag siya sa lupa gamit ang isang hip throw teknike na kanyang pinagbuti. Malakas ang pagbagsak ng lalaki. Agad na itinutok ni Ben at David ang kanilang mga armas. Huminto ka. Huwag kang gagalaw, sigaw ni David. Ngunit tumawa lang ang lalaki at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Hindi armas, kundi isang maliit na detonator. Agad na sumigaw si Althea, ingat. Blam! Isang maliit na pagsabog ang nangyari sa kaliwang bahagi ng gubat. Hindi sila tinamaan, ngunit sapat ito para magulat sila. Ginamit ng lalaki ang pagkakataong iyon para tumayo at tumalon paatras. Ngunit bago siya makatakas, dumampot si Althea ng isang maliit na bato at ibinato ito ng buong lakas. Tumama ito ng diretsyo sa sentido ng lalaki. Natigilan ang lalaki at sa wakas ay bumagsak. Agad siyang pinusasa ni David. Hinabol ni Ben ang kanyang hininga. Halos maiyak si Rina sa ginhawa. Dahan-dahang lumapit si Althea, tinitingnan ang lalaking humabol sa kanya. Bakit ako? Tanong niya. Umiti ng mahina ang lalaki. Dahil katulad kanya. Yung nakatakas sa akin noon. Tiningnan siya ni Althea. Pero hindi ako siya. Ngayon, alam ko na, sabi ng lalaki bago tuluyang mawala ng malay. Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga puno ng pino.
Dumating na ang mga tauhan ng militar para dalhin ang lalaki para sa interogasyon. Nakaupo si Althea sa beranda ng safe house, umiinom ng mainit na tsaa. Umupo si David sa tabi niya. Ayos ka lang, tanong ni David. Ngumiti si Althea. Pagod pero gumaan ang pakiramdam. Tiningnan ni David ang gubat. Nalagpasan mo ang isang malaking bagyo. Maraming hindi nakakaalam sa nangyari kagabi. Pero nagtagumpay ka. Tiningnan ni Althea ang kanyang tasa. Pero dahil nag-viral ang video ko, maaari akong maging target ulit. Lilinisin natin ang mga bakas. Ligtas ang pagkakakilanlan mo, umiti si David. At simula bukas, mag-leave ka ng 2 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Seryoso. Seryoso. Kailangan mo ng pahinga. Sobra-sobra na ang trabaho mo. Huminga ng maluwag si Althea. Sige, kuya. Tumayo siya, tiningnan ang mga puno na naging saksi sa labanan ng buhay at kamatayan kagabi. Sa kanyang isipan, sinabi niya, hindi ako isang anino at hindi ako tatakbo mula sa panganib dahil sinanay akong labanan ito. Tumingala si Althea sa langit sa unang pagkakataon mula kagabi. Umiti siya ng tapat. At doon nagtatapos ang kwento kung saan si Althea ay nakaligtas, nagwagi,